Gusto mo bang magpa-order ng dessert? Ito, try mo kasi dito. Pwede kang kumita ng 85,000. Oo. Tubo lang yun ha. Kahit na 8 pieces lang yung mabenta mo kada araw. Ayan, microwavable container ng 250 ml ang size. Round. And una, maglagay tayo ng 4 cups na tubig sa kahit anong lutuan na meron ka dyan. 4 cups. Sunod, ube jelly powder. Isang pack ang kailangan natin. Oo, mananapak tayo. Charot lang. Yan, simutin mo para walang sayang. Tapos haluin mo lang. Lutuin mo yan. Pwede mo itong lutuin sa malakas na apoy. Pwede sa mahina. Kung nagmamadali ka, malakas na apoy. Kung mapansin mo, merong buo-buo. Kapag ka nawala na yun at nalusaw na, ibig sabihin luto na yan. Kahit hindi kumukulo, pwede na yan. Oo. Yan, tapos pwede mo na isalin sa bawat container. Half cup, oo, bawat container ha. Microwavable naman yan. Ibig sabihin, pwedeng salinan ng mainit. Oo, kaya okay lang yan. Safety naman yan. Oo. Pero kung merong iba na ayaw ng ganyan, pwede kang gumamit ng ibang lalagyan. Oo, foil container, ganun. Ito naman, second mixture, maglagay tayo ng 1 pack ng leche flan jelly powder. Kung wala kang ganyang leche flan powder, jelly powder, kahit anong flavor pwede. Ayan, 2 kutsara ng cornstarch. Kung wala kang cornstarch, pwede kang gumamit ng harina. Sa evaporated milk, 370 ml ang kailangan natin. Tapos, konti lang muna ilagay mo para malusa mong maigi yung mga dry ingredients. Kapag ka nalusaw na, tsaka mo na ilagay lahat-lahat ng evap. Oo, ganun. Next naman, condensed milk, 300 ml. Siyempre, wag kakalimutan simutin mo kasi hindi mabubuo yung 300 ml kung hindi mo sisimutin yan. Pero, siyempre, kung wala kang time magsimot, tapon mo na agad yung delata. Oo. Sa tamang tapunan para walang masugatan, ganun. Sa vanilla, optional lang to. Pero kung ayaw malasahan yung itlog, lagay ka nyan. Konti lang pwede na. 3 itlog naman to. Maliit na size lang ginamit ko. Pero kung meron kang mas malaki, pwede naman. Kahit anong size pwede, basta 3 itlog, wag lang pugo. Okay? Ulit-ulit ako sa ganun salita. Basta wag pugo. Kasi baka may mag-comment ng ganun. Pugo, pwede po. 'Di ba? Advance utak eh, no? Yan, haluin mo lang, lutuin mo hanggang sa lumapot yun. Medyo lumapot yung texture niya. Basta kung sa tingin mo na parang may namumuo na sa ilalim, pagka hinahalo mo, pwede na yun, oo. Kasi kapag ka ganun, sobra na yun, oo, malapit ng mamuo talaga yun, mahihirapan ka na. Kasi habang sinasalin mo, mamumuo agad yan. Kaya kailangan bilisan mo pagsalin yan, pagkaluto na. Oo, yung lakas ng apoy, medyo mahina lang, oo, ganun. Ayan, kahit na hindi pa siya lumalamig, pwede mo nang ilagay yung ube halaya. Yung nasa garapon lang ginamit ko kasi kung wala kang time na magluto ng ube halaya, yan, sa garapon na bilhin mo. Pero kung marami kang time, mas maganda kung ikaw yung gagawa kasi mas masarap. Tsaka hindi sobrang tamis pagka sariling gawa. Oo, yun ang napansin ko. Okay, next naman, na toppings natin, cheese, grated cheese. Depende naman sa'yo kung gusto mo maglagay yan. Kung ayaw mo, pwede hindi naman, oo. Mas maliit sa puhunan. Ganon. Yung mixture natin ng flan, napakabilis niyang mamuo. O yung custard flan kasi hindi naman siya steam. Ayan, itsura niya na pinaka-finished product natin. Kung gusto mo itinda yan, nasa dulo ng video yung pinakalistahan ng recipe at saka costing, kompleto yun. Oo, mas masarap yan kung ilalagay mo na sa rep bago mo itinda kasi mas nagiging smooth yung texture ng custard flan natin. Oo. Sobrang benta nito sigurado kahit na ibenta mo sa online, kahit sa tabing kalsada, oo. Sa mga mall, mabenta yan. Kahit alok mo sa kapitbahay mo, mabenta. Benta to lalo ngayon magbe-bare months. Ito yung listahan ng recipe at saka costing. Ang pangalan ng recipe natin, ube custard flan. Sige na, goodbye, good luck. Love you.